Kausapin natin Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture. Mr. Senator, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa at unang-una sa lahat, happy birthday, Katunying. Ay, maraming salamat po. Senator, timing pala ang ating pag-guest. timing. Happy birthday. January born ka rin pala, tulad ni Sharon. Oo nga po, Capricorn niya. Alam niya, Sharonian po kami. Kaya, Capricorn. The January born's the best, siyempre, dahil misis ko yan kasama dyan. Huwag kayong maingay. Si Jerry, pagka July po, sabi niya, July borns are the best. Ganun naman talaga Birthday in advance. Opo, okay. Senator Kiko, unang-una po, gaano karaming farm-to-market roads tong 33 billion? Parang unprecedented tong ganito kalaking pondo, no? Yes, dahil malaki ang backlog ng kakulangan ng farm-to-market roads sa ating bansa. About 60,000 kilometers yan, no, na kinakailangan punaan. Kaya napakahalaga na mabantayan ng husto itong 33 billion na farm-to-market roads na hindi maabuso. At marami tayong iniligay na safeguards at mga special provision sa batas. Ibig sabihin, batas din itong special provision na ito para tiyakin na hindi malulustay ito at mababantayan ng husto ng ang paggastos dito sa 33 billion. Ideally po ba, gaano ka mahal o magkano ba ang ginagasta sa 1 kilometrong farm-to-market road? Yes, natalakay natin yan. Kaya nga dun sa budget hearing na lumalabas up to 20% ang dagdag na gastos pag last year, no? Lumaki ng 20% overprice. Kaya sinasabi ng Secretary of Agriculture, si Secretary Kiko Laurel, kayang mapababa ng hanggang 20% kada kilometro. Kaya malaking magiging katipiran pag na-implementa. Nilipat natin, no, from Public Works, dati kasi DPWH ang nag-implementa ng farm-to-market road. Tinanggal natin from the DPWH at niligay sa ilalim ng Department of Agriculture. At hindi lamang yun. Naka-geotag lahat. Ibig sabihin ay hindi maaring magkaroon ng road to my farm project. Dahil Maraming ganyan. naka-geotag. Yes. So, maraming mga safeguards. Tiniyak din natin na titiyakin ng DA yung project cost. Involved din ang PPP, yung private sector, para magkaroon ng competitive bidding. At sa mga areas na kaya ng LGU na magkaroon ng ganitong pag-iimplementa ng farm-to-market roads, sinama din natin ang mga LGU. Ang naging model natin ay yung kapanahunan ni Secretary Armin, Brother Armin, Luistro, ng Department of Education. Dahil nung sinama ang private sector sa school building program at sinama ang LGU, at one point, 600 school buildings ang napapatayo every week. Kaya talagang pag private sector ang involved, pag LGU ang involved, at ma-implementa ng tama, kaya talagang tiyakin na mahabol itong at mabantayan ng maayos ang infrastructure. Yun ang ginawa natin ngayon dito sa farm-to-market roads. Kasama ang private sector, kasama ang LGU, at DA ang magpapatupad. Pero Senator, Pareho kasi silang Kiko Pareho silang Kiko sa linawin ho natin, from DPWH, inilagay na sa DA ang farm-to-market roads. Baka isipin ng mga kababayan natin, may mga engineers, may expertise ba ang DA para magpatupad ng ganyang klase ng mga proyekto? Yes, well, meron silang Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Ito yung BAFE. At base dun sa budget, mabibigyan sila ng dagdag na budget for administrative
matters para ma-implementa itong mga proyektong ito. So, dadagdagan nila ang kanilang tauhan para matiyak ito. Pero please note, yung DepEd naman, nung kasagsagan nga nung 600 school buildings a week, nung panahon ni Brother Armin, siyempre, tinanong din yan, may expertise ba ang DepEd para sa ganitong klaseng infrastructure project? Tiniyak na yung private sector involvement, LGU, maayos. Kaya kaya din ng DA. At inassure tayo ni Secretary Kiko Laurel na galing sa private sector na kaya nilang maipatupad ito. So, babantayan din natin. In fact, nung BICAM conference, we all agreed na i-convene itong congressional oversight on public infrastructure expenditures. So, babantayan din natin. Ang farm to market roads, bata pa kayo, naririnig na natin yan congressman pa kayo. Bakit bata pa siya? Bata pa rin tayo noon. Mas lalo tayong bata noong time na yon. Naririnig na natin yan. Hindi kaya mapondohan na naman dito yung mga dati nang napondohang farm to market roads, Senator Kiko? Well, sabi nga nila, maaaring magkaroon pa rin ng kalokohan. Pero, pag binabantayan natin, ay mas matitiyak na hindi mangyayari ito. In fact, kasama sa pagbabantay ay special provision on citizens participatory audit. Ibig sabihin ay pwedeng tapos merong online dashboard para mai-report itong mga proyekto as is, where is, habang nangyayari, may mga reporting yan. Babantayan din natin yan. So, we have put in place several safeguards para talagang matiyak. At sana, palagay ko naman, pag itong pakiusap din natin, at siguro warning na rin, na tayo mismo bilang chairman of the Committee on Agriculture, hindi tayo papayag sa kalokohan. Babantayan natin yan. Kaya, sabi nga, wag na nilang subukan. Dahil makakatikim sila. Papatawag natin sila sa Senado, papapaliwanag natin sila, isasabihin natin sila kung kinakailangan pag nakita nating mayroong mga kalokohan. Kaya panawagan din sa ating mga nasa LGU, sa private sector, ang ating mga citizens groups, ang ating tanggapan, ang tanggapan ninyo sa pagbabantay. Let us know kung may mga hindi tamang mga impormasyon o impormasyon na hindi tama ang pag-implementa. Babantayan natin yan. Kaya ang panawagan natin sa mga mag-iimplementa nito, wag nyo nang itangkang gamitin itong mga pondong ito para sa kurakot, at dahil hahabulin namin kayo. Yung pong location ng farm to market roads, sobrang importante po yan. At nabanggit na nga natin kanina, baka nagawa na ng farm to market dati, tapos uulitin popondohan na naman, tamang bantayan yun. Pero yung quality, may standard na po ba tayo niyan kung gaano kalapad, dapat ba gaano kapal, para po yung ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, makikita na rin na ito mukhang sablay ang kapal nito mukhang bukas ampaw to meron po ba kayong napag-usapan diyan as to the width and yung kapal nga mismo ng kalsada, at anong klase, aspaltado ba yan o sementado ba dapat yan? Yes, kasama din sa ating special provisions budget na magkaroon ng detailed engineering design and program of works, at yung approved budget for contract ay kinakailangang ma-validate ng DA. Yun na nga, titiyakin yung account, prevailing market price, standard unit cost, site-specific conditions. So meron pang validation ang Department of Agriculture, Bureau of Agri and Fisheries Engineering sa mga magiging implementasyon at mga winning bids dito sa farm to market road. So kasama yan sa pagbabantay. So yung Congressional Oversight Committee on Fisheries and and Agricultural Modernization nung araw, parang activated pala to ngayon, Sen Kiko, kayo ang pinaka ulo nun? Yes, that is correct. Pero in this case, si Senator Win Gatchalian mismo ang nagsabi,
gusto niya sa Committee on Finance mabantayan itong farm to market roads. So wala tayong problema ron. We are more than willing to support itong Congressional Oversight Committee under the chairman of the Committee on Finance para tulong-tulong na sa pagbabantay. Iba pa yung COCAFAM. And that too, i-reactivate natin yan. Plus marami tayong bills na hinain na, nag-sponsor na tayo. Magkakaroon ng Congressional Commission on Agriculture and Fisheries. Parang yung EDCOM. Yes, opo. Sa counterpart niyo sa education. Ay, maganda po 'yun. Alam mo kung Bachero, kaya magandang tutukan natin 'to. Yung pondo na dapat ay nasa flood control inilipat dito sa sa agriculture ang nakinabang dito agriculture sector saka yung education sector. Kaya ito tutukan natin 'to. Ito naman ang dapat natutukan. Opo, tutukan talaga natin. Opo. Pero doon sa ghost flood control projects ditong mga nakakaraan, nakumpleto na ba investigasyon doon at may kompletong report na ba doon, Senator Kiko? Ang sinabi sa atin ng secretary ay they're looking at completing it itong January. Kasi 5,000 ata itong ino-audit nila ng mga proyekto. At meron nang nakitang mga ghost projects, no? At hinahandaan na ang pagsampa ng mga kaso. So, we will again follow this up sa DA, yung kanilang commitment na by January matatapos yung kanilang audit of previous farm-to-market road projects. Ayun. Sir, dalawang item na mabilisan na lang at wala na pala kaming oras. Ang bilis ng kwentuhan natin. Kaumpisa lang natin. Okay. Mag-guest ako ulit. Apo. Wag lang sa July, sa birthday ni baka mas maaga pwede. Okay. Quick question. Yung may binanggit kayo, dapat ang susunod na presidente ng Pilipinas ay hindi manggaling sa mga political dynasties. Bakit niyo po nasabi yun? At meron ba tayong nakikitang ganon ngayon na pwede? Well, sa batas wala. No? Although of course, sinasabi ng ating saligang batas na dapat ipinagbabawal ang political dynasty. So doon tayo nanggagaling. No? Base sa ating konstitusyon, dapat may batas na ipagbabawal ang political dynasties. Kaya dyan tayo nanggaling. Pangalawa, maliwanag. Marami sa ating mga kababayan, lalo na itong nakaraang 2 eleksyon, naging interesado sa halalan at sumama. Naging kandidato pa sa mga SK at napansin nila at nakita nila na ang hirap manalo pag ang kalaban mo ay isang angkan. Parang wala kang pupuntahan. In other words, the political dynasties have nagkaroon na ng monopoly ng kapangyarihan na hindi tama. Na dapat talagang mabigyan ng tsansa ang ordinary nating mga kababayan na naging interesado sa politika, nakita nila yung kurakot, nakita nila hindi maganda, tumaya, lumalaban, pero yun nga, napansin nila na ang hirap labanan pagkaangkan na at pamilya ang kalaban na napakamakapangyarihan, nakaupo sa pwesto, tapos malungkot pa, ginagamit pa ang posisyon para lalong magpayaman. Kaya sa atin, para matigil na itong monopolya ng pagiging public servant, dapat lahat, kahit tricycle driver, barangay captain, pwedeng umasa, pwedeng mag-ambisyon na magserbisyo. Huwag yung maghanap buhay, no? Magserbisyo bilang lingkod bayan. At yung political dynasties dapat talagang tutulan. At sana maisabatas po yung anti-political dynasty law. Last question. Nabasa niyo naman po yung mga balita ngayon. State witness, Yusek Bernardo, Henry Alcantara, tapos may 2 iba pa. Isa po yung opisyal ng gobyerno at isang kontraktor. Anong say nyo doon? Hindi po kaya yung mga nababanggit na malaki din ng sobrang laki ng papel dito po sa
flood control mess, sila pa po ang naatasan ngayon na magturo pagdating po sa husgado? Well, ultimately, itong recommendation na to ay pagpapasahan ng husgado kung sila ba ay qualified o hindi. Kung ang kanilang testimonya ay walang ibang paraan para mapatunayan kung sino talaga ang mga mastermind, maaring sila ang maging state witness. So, bantayan natin ito kung ganun nga, qualified sila dahil wala nang ibang paraan para mapatunayan, hindi naman sila ang most guilty, sila ay napagsabihan o naimpluwensyahan ng mas nakakataas na mga opisyal, maaari. No? But again, ang korte ang magpapasya kung qualified ba sila. And in the meantime, ito ang lagi kong sinasabi, lahat tayo galit sa kurakot na politiko. Lahat tayo galit sa kurakot na public works. Pero nung inabsuelto yung ilang mga nakasuhan ng plunder dati, parang wala tayong galit sa mga mahistrado. Kasi ang punot dulo nito sa huwes mapupunta lahat ito hindi ba? So dapat bantayan natin. Hindi ko naman sinasabing magalit tayo sa hudikatura, pero dapat tuunan din natin ng pagbabantay ang hudikatura. Nung mga nakarang mga absueltong kaso, sino ba yung mga huwes na yun? Bakit hindi sila kilala? Bakit walang pangalan? Na-promote pa. Ayun, pag politiko, pag nasa public works, kilalang kilala. Pero yung mga nag-aabsuelto sa hudikatura, para silang hindi natin alam. So dapat talaga maging vigilant din ang ating mga kababayan at ang media sa hudikatura, maging mapagbantay. Sabi nga ni Ombudsman Remulla, may mga kurakot din na hudikatura, hindi ba? May mga corrupt na mga judges. Ang panawagan natin din sa Supreme Court, kasuhan ninyo. 'Di ba? I-dismiss ninyo itong mga corrupt, parusahan ninyo para alam din ng hudikatura na hindi sila pwedeng gumawa ng kalokohan. Lahat tayo, sabi ko nga, this is not just a corruption issue. This is also a judiciary system, justice issue. Mas malawak pa nga. Totoo, may abusadong mga politiko. Pero bakit hindi napaparusahan? Nandyan din ang pananagutan ng hudikatura. Senator Kiko, maraming salamat po Thank sa you, Senator. oras. Sa uulitin. Thank you po. Thank you, Senator Kiko. Thank you at happy birthday ulit. I wish you all the best, good health, happiness, success. Mabuhay, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po at pakibanggit po kay Ate Shawi. Happy 20%. Thank you. Mamaya kakain Ikaw, kami. matagal pa, mga isang dekada pa ata. Thank you. Okay, happy Thank you, birthday thank you. and maraming salamat. Thank you. Thank you.